yung tinatawag na morality, iyan yung human standard. Meron tayong tatlong dapat i-consider sa human standard. Number one, yung right intention. Pangalawa, yung right means. Isa yung right circumstances. Kung ano yung dahilan mo, ba't mo ginagawa yun. Pangalawa, yung ano yung paraan mo. Tapos pangatlo, yung ano yung pangyayari. Regarding sa morality, yun yung ano natin batayan bilang mga tao. About, ano naman yung sa premarital sex. Ang simbahan meron yung tinuturo dyan. Yung una, ang sex ay banal. Mahalaga ito dahil ito yung kaloob sa atin ng Diyos. Tapos, ito yung ginagalang kaya nga tayo nagdadamit. Diba? Kaya ang bawat tao ay nagdadamit para disente yung pagkatao niya. Ang hayop pag dinamitan mo wala naman yung baliwala sa kanya. Pero sa atin, ito ay nagpapakilala natin pagkatao. Pangalawa, ang sex ay para sa magkaroon ng ng anak, ng mag-asawa. So yung pagsilang ng bata, ayun ang mahalagang purpose. Kaya tayo mayroong sex, kasarian tayo. Pag bukod doon ay hindi niya namimit yung pinaka-dahilan kung bakit mayroong sex. At yung pangatlo, sabi ko nga, para sa mag-asawa. Hindi ito ginagawa ng hindi mag-asawa. Ngayon, may uso ngayon, sinabi mo nga. Friendly sex po. May friendly sex, may casual sex, may instant sex, may mga ibang gano'n, Pero hindi yun Ang talagang dapat para sa sex ay para sa mag-asawa. Kaya napakahalaga ng tatlong bagay na yun. Yung una, ito ay banal, gagalangin natin. Pangalawa, ito ay para sa pagsilang ng tao. At pangatlo, para lang sa mag-asawa. Brother, dahil nga po nawawala ng essence ng sex ngayon, mas lalo na sa mga kabataan, minumungkahin niyo po ba na magkaroon ng sex education ang bawat paaralan dito sa Pilipinas? Ang sex education naman ay tinuturo din ng simbahan. O pwede naman siya ituro sa paaralan o sa mga universidad. Pero ayon dun sa tatlong tuturuan ng simbahan na magpaggalang sa pagkatao, tapos paggalang sa pagsilang ng tao at yung para sa mag-asawa. Kasi kung lalabas ka doon, sasabihin natin pag pleasure, pwede ang sex, tsaka pwede mong mag-anak o hindi, tapos mag-asawa o hindi, medyo nagiging universal tsaka nagiging taliwas na doon sa talagang ano ang ibig sabihin ng kasarian o pagsisibing. Brother, dahil po dyan, sino po ba talaga ang nagkukulang? Ang simbahan po ba o ang gobyerno dahil po laganap na po talaga ang premarital sex at ang abortion? Actually, ang responsibility nasa tatlo, hindi lang sa gobyerno at simbahan. Nandun din sa mismong tao. No? Ang mahalaga dito ay meron kang responsibility o responsible ka o mananagot ka sa lahat ng ginagawa mo. Sabi ko nga, pagka yung meron kang isang ginawa, ay meron yan consequence, meron yan susunod na mangyayari sa iyo. Kaya kung ginawa mo yung sex, responsible ka dapat sa mangyayari. At sana kung gagawin mo yun, ay hindi ka mapapahamak, kundi ito ay magbibigay sa iyo ng kasiyahan ng tao. Yun nga ang problema sa mga hindi pa mag-asawa. Nagiging problema sa kanila yun. Imbis na maging ayon sa buhay nila, makatulong sa buhay na, magbigay kulay sa buhay nila, kaso nagiging magulo. Dahil nga wala sa panahon, hindi tama ang intensyon at hindi tama yung paraan. Wala pa sa panahon yung ginagawa nila. Brother, kayo po bilang isang tao at nagtatrabaho po kayo at nagsisilbi po kayo dito sa campus ministry, ano po ang maitutulong niyo upang pigilan po ang pag-engage ng mga kabataan sa sex sa sobrang agang panahon at edad? Nakalimutan ko banggitin yung mahalaga rin yung tulong ng magulang. Ako bilang magulang, ina-advise ko rin yung anak ko. Ang dapat magturo sa babae ay yung nanay. Ang dapat magturo sa lalaki ay yung tatay. Ituturo kung ano yung tamang pagtingin o pagpapalaga sa
sa sex o sa kasarian, sa pag-isiping. Ipapaliwanag yung unti-unti, hindi dun sa sariwang manunawa pa ng bata, kundi habang lumalaki siya, unti-unti mong iminumulat siya sa kanyang dapat na malaman tungkol sa sex. Brother Jeff, salamat po. Maraming salamat po. At dahil dito nagtatapos ang panayam ko kay Brother Jeff. Maraming salamat din.